Excited na ako makapunta sa probinsya nila Lolo Deo, kuya. Ang daya naman kasi ni tatay eh. Bakit ba ayaw niya akong papuntahin doon eh? Apo din naman ako. Palagi na lang ikaw. Kasi ayaw ni tatay na mapahama ka, bunso. Kung ako nga ang papipiliin, ayoko rin nasasama ka sa akin ngayon dahil ayoko may mangyari sa iyong masama. Ayan na naman kayo sa may mangyayaring masama. Kuya, bakit? Dahil ba sa maraming aswang doon? Uy, teka, saan mo naman napulot ang salitang yan? Magdaan-daan ka nga dyan sa bunganga mo, Everlyn. Kaya ayokong kasama ka dahil pati ako nadadamay mo eh. Akala nyo ni tatay wala akong alam no? Hindi naman ako bingi kuya para hindi marinig ang mga pinag-uusapan nyo ni tatay minsan. Kaya nga mas nagkaroon ako ng kursunada na makapunta sa probinsya nila lolo. Akala nyo natatakot ako sa aswang? Hindi no? Hoy, Everlyn, magdaan-daan ka nga dyan sa bunganga mo ha. Gusto mo ba naiwan kita dito sa terminal ng bus ha? Gusto mo bang pauwiin kita pabalik sa bahay ha? Ayoko nga kuya. Saka bakit ka ba nagagalit dyan, ha? Eh si tatay na mismo ang kusang pumayag na isama mo ko sa bakasyon. Tutal, 2 buwan din naman akong walang pasok. Napapikit na lang si Emer dahil sa pagkainis niya sa kapatid. Kahit na kailan kasi hindi ito nagpapatalo sa kanya. Kaya siya na lang ang nag-adjust para sa kapatid. Umayos na lang siya sa pagkakaupo dahil sa tansya niya ay malapit ng umandar ang bus na kanilang sinasakyan. Naisipan niya na lang na matulog dahil 7 oras pa ang kanilang biyahe. Hinayaan niya na lang ang kanyang kapatid sa kanyang tabi at naisipan niyang matulog muna. Bahagya na siyang nakaidlip nang bigla siyang magising dahil niyugyug siya ni Everlyn. Ano bang problema mo, bunso? Kita mo naman na natutulog ako, hindi ba? Pagod at puyat ako dahil sa trabaho. Kaya pagpahingay mo naman ako. Malay ko ba kung totoong tulog ka na kuya? Saka tatanungin lang naman sana kita kung bakit ang daming bawang at asin na nakalagay dito sa bag mo. Yan ba ang gagawin mong pasalubong ni Lolo? Huwag mo nga yung pakialaman. Akin na! Bakit mo ba binuksan ha? May sarili ka namang bag dyan eh. Kita mong nasa bus tayo oh. Paano kung kumalat ang amoy niyan dito sa bus? Eh di papatapon nila to. Ito na nga lang ang pangontrang dala ko eh dahil baka gabihin tayo ng dating dun. Nakakatawa ka talaga kuya. Anong pangontrang pinagsasasabi mo? Sana nagdala ka na lang din ng sibuyas at mantika para pwede ka na maggisa. Aray ko naman kuya. Dahil sa inis ni Emer sa kapatid ay may kalakasan niya itong pinitik sa noo. Dahil sa kakulitan nito ay mas lalong sumasakit ang ulo niya sa kapatid. Sumimangot lang ito at umayo sa pagkakaupo. Napagpasyahan niyang matulog ulit habang ang kapatid niya ay bahagya na ring nakasandig sa bintana ng bus. Mukhang inaantok na rin ito. Pinakiramdaman muna niya ang kapatid. Nang mapansin na mukhang tulog na nga ito ay saka pa lang din siya tuluyang natulog. Nagising na lang siya nang biglang huminto ang bus para makakain ng mga pasahero. Kaya bumaba sila ng kapatid niya para kumain at magbanyo na rin. Hapon na nang marating nila ang lugar. Medyo makulimlim pa kaya bahagyang nag-aalala si Emer. Sumakay pa sila ng panibagong tricycle papasok sa maliblib na lugar. Halos 1 oras din bago sila nakarating sa medyo may mga kabahayan. Ito na ba ang lugar kung saan nakatira si Lolo Deo, kuya? Bakit naman parang ang weird ng mga taong nakatira rito? Ang sama kong makatingin sa atin, oh. Tumahimik ka, bunso. Huwag mo silang titigan sa mga mata kung maaari. Dito muna tayo. Hintayin natin si Lolo dahil dito niya tayo susunduin. Bakit naman hindi pwede, kuya? Kita mo yung matandang babae na nakatayo malapit sa isang tindahan. Ang sama kong makatingin sa akin. Malabanan nga ng titig. Akala niya siya lang ang may mata. Aba ako rin. Nyemas ka talaga, Everlyn. Sabing huwag mo silang titigan eh. Gusto mo yatang hindi makabalik pa ng buo sa syudad eh. Aba bakit naman kuya? Matatanggal ba ang mga mata ko kung makikipagtitigan ako sa matandang yun? Dahil sa nararamdamang pagkainis ni Emer ay malakas niya na lang itong hinila at bahagya silang naglakad papasok sa makipot na daang tao. Ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa lugar na ito kaya alam niya na kung saan ang bahay ng kanilang Lolo Deo. Teka, saan naman tayo pupunta kuya? Akala ko ba hihintayin natin si Lolo dito? Hindi na. Baka makasalubong na natin si Lolo sa daan.
Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Hindi na talaga kita isasama dito sa susunod. Ano na naman ba ang ginawa ko, kuya? Para tinitigan lang yung matanda nagagalit ka na agad dyan. Masama na pala ang tumitig ngayon. Tumahimik ka na nga lang, bunso. Ang dami mong alam sa buhay eh. Oh, nandiyan na pala si Lolo. Lolo Deo. Oh, nandiyan na pala kayo mga apo. Ako, ito na ba si Everlyn? Ang laking bata mo na apo ah. Dati kinakarga pa kita nung bago silang ka pa lang eh. Ngayon na ba? Nalagita ka na. Magandang hapon po, Lolo. Mano po? Mano din po, Lo. Pasensya na kung ngayon lang uli ako nakadalaw ah. Medyo nabisi po sa trabaho eh. Aba, pagpalain nawa kayo mga apo. O siya, wag mo na isipin pa yun na po. Ang mahalaga ay meron ka pa ring oras na dalawin ako. O tayo na, dahil magagabi na. Maraming mga ligaw na mababangis na hayop dito. Baka makursunadahan pa kayo. Akma pa sanang magsasalita ang kapatid niya pero agad niya itong siniko ng bahagya. Pinandilatan niya pa ito ng mata at sinenyasan na tumahimik. Dahil alam niyang magtatanong na naman yon patungkol sa sinabi ng kanilang lolo na mababangis na mga hayop. Habang naglalakad sila ay siya ring padilim ng padilim ang paligid. Medyo umaambon pa sa mga oras na yon. Medyo mahabang lakaran kasi ang kanilang kailangang suungin papasok sa bahay ng kanilang Lolo Deo. Mga 30 minutos din kung lalakarin. Kuya, may naririnig ka bang kakaibang ingay? Ano na naman bang naririnig mo, bunso? Baka guni-guni mo lang yan. Kanina ko pa napapansin na may mga kaluskos akong naririnig na para bang nasa gilid lang ng mga talahiban, kuya. Parang sumasabay sa atin sa paglalakad eh. Yan na ba yung sinasabi mo, Lo, na may mga mababangis na hayop? Teka nga lang, makadampot nga ng bato. Babatuhin ko muna. Kapag yan nasa pulko, tiyak may panglitsyon tayo. Aba, teka lang apo, teka lang. Huwag mong gagawin yan. Malilintigan tayo kapag ginawa mo yan. Hayaan mo muna ang mga naririnig mo. Total malapit na tayo sa bahay eh. Isa pa, hindi yan makakalapit sa atin kaya ipagpatuloy mo lang ang paglalakad mo. Bakit naman tayo malilintikan, Lo? Mga hayop lang naman yan eh. At ang mga hayop itinakda para gawing ulam nating mga tao. Ikaw talaga, hindi bata ka. Ang dami mong alam ano, ang kulit mo pa. Iiling-iling na wika ng kanyang lolo habang siya naman ay inis na inis sa kanyang kapatid sa mga oras na yon. Gustong-gusto niya nang andagukan ng kapatid niya dahil sa pagiging inosente at pagkaignorante nito. Pero kahit ganun pa man, hindi niya na rin naman ito masisisi dahil wala naman itong kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Maya-maya pa ay nawala rin naman ang mga kaluskos na kanilang naririnig hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanilang Lolo Deo. Ang ganda pala dito sa lugar mo, no, Lo? Napakaaliwalas. Ang lamig pa ng simoy ng hangin. Saka ang daming prutas, Lo. Pwede po ba akong manguha niyan? Oo naman na po. Pero bukas na dahil magdidilim na. Umaambon pa oh. O sige na, pumasok muna kayo sa loob ng bahay. Sikasuhin ko muna ang kapatid mo, Emer. Dahil kukunin ko lang ang mga alaga kong kambing. Sige po, Lo. Akyat na, bunso. Dahil kailangan pa natin magbihis. Alam kong pagod ka rin sa biyahe. Hindi naman ako pagod, kuya eh. Ang haba pa nga nang naitulog ko. Gusto ko munang maglibot-libot dito sa bahay ni Lolo, kuya. Ang laki pala kahit makaluma na. O siya, ikaw na nga lang ang bahala, bunso. Ang kulit-kulit mo talaga eh. Pero bago ka maglibot-libot dito sa loob ng bahay ni Lolo, magbihis ka muna ha. Dahil ako naman doon sa kusina, titignan ko kung anong pwedeng maluto doon. Basta huwag kang pupunta sa malayo, Everlyn. Oo na, kuya. Bakit nga pala walang mga kapitbahay si Lolo dito? Nakakabagot naman kung wala akong makikitang ibang mga tao rito. Dahil pagmamay-ari ni Lolo ang lupaing to, bunso. Kaya walang ibang makakapagpatayo ng bahay dito ng basta-basta na lang nang hindi humihingi ng permiso sa kanya. Sumunod ka sa akin sa silid. Sabay na tayo magbihis. Agad na silang naglakad papasok sa isang silid, kung saan dun din siya natutulog sa tuwing bumibisita siya sa kanyang lolo sa mga nagdaang taon. Ang totoo niyan, halos taon-taon siyang bumibisita sa kanyang lolo,
Pero matagal na ang 2 linggong pamamalagi niya sa bahay na yon kasama ang matanda dahil may trabaho din siya. Isa pa, may mahalagang dahilan talaga siya kung bakit palagi niyang binibisita ang kanyang lolo. Oh, Emer, bakit ikaw lang mag-isa nandito sa kusina? Nasaan na ang kapatid mo? Madilim na. Baka mapano pa yun sa labas. Maglilibot-libot daw muna ang batang yun, lolo eh. Kaya mo muna. Basta sinabihan ko na siya na huwag lalayo dito sa bahay. Hindi naman makakapasok basta-basta ang mga nilalang dito sa bahay, di ba? Siya nga pala, lolo. Kumusta ka na? Pasensya na kung ngayon lang uli ako nakadalaw ah. Alam mo na, busy sa trabaho. Okay naman ako dito, apo. Huwag mo na ako isipin pa. Binibilang ko na lang ang mga araw ko dito sa mundo. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, lo. Lakas mo pa kaya? Saka may mission pa tayo, lo. Kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka pa rin ba sumusuko, apo? Ilang taon mo na sinusubukang gisingin ang kapangyarihan matagal nang natutulog sa mahiwagang buntot pagi na yon. Pero hindi ka pa rin pinapahintulutan ng kalikasang may likha sa kanya. Kahit ako'y wala na pag-asa dyan, apo. Kaya nga titigilan ko na dahil napapagod na ako. Hindi ko titigilan yun, lo. Hanggang sa hindi ko nakukuha ang bagay na yun. Ano ang bagay na gusto mong makuha, kuya? Agad na napatigil si Emer nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid na nakatayo sa pintuan habang may naguguluhang tinig. Ang 2 kamay nito ay may bit-bit na tig-2 pirasong hinog na mangga. Nanguha ka lang pala ng mangga, po? O siya, mamaya mo na yung kainin dahil maghahapunan pa tayo. Nako, marami akong gusto ikwento sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo, Eberlina po. Anong klaseng kwento ba yan, Lolo Deo? Gusto ko po makinig sa mga kwento mo. Mamaya na dahil kakain pa tayo. O sige na, maganda ka na, Emer, dahil masakit na ang tuhod ko eh. Agad naman siyang tumalima at nagsimula ng maghanda para sa kanilang hapunan. Napapangiti na lang siya dahil sa pagkatakam nang maamoy niya ang mabangong aroma ng tinolang manok. Marami kasing alagang manok ang lolo nila kaya nakakapag-ulam sila ng masarap kung gugustuhin nila. Ang sarap naman ng ulam natin, Lolo, Kuya. Mukhang mapapasarap ako ng kain ito ah. Tamang-tama, hindi ako nakakain ng maayos ngayong araw dahil natatakot ako magkaroon ng sakit ng tiyan sa loob ng bus. Masarap talaga, po, kaya sige na. Maupo ka na dyan dahil kakain na tayo. Kaya ayoko magpunta ng malayo eh, lalo na kung sasakay pa ng bus. Hindi ko kakayanin yun, lalo pat palagi ako naiihi. Masasanay ka rin habang patagal ng patagal, lolo. Ako nga, kailangan pa uminom ng gamot bago sumakay ng bus eh dahil nasusuka ako. Oh, magugas ka muna ng kamay, bunso. Itabi mo muna yung mga nakuha mo mangga. Yan na lang ang gawin mong panghimagas mamaya. Opo, Kuya. Ay, siya nga pala, Kuya. Taga rito ba yung matandang babae na nakita natin sa tindahan kanina? Yun bang kung makatitig sa akin, parang may ginawa akong masama sa kanya? Nakakatakot talaga siya. Bakit, bunso? Nakita mo ba siya ngayon? Teka lang mga apo. Anong matanda ba sinasabi ninyo? May nakita kasi ako kaninang matanda doon sa baba, Lolo eh. Ang sama kasi kung makatingin sa akin, kaya tinitigan ko rin siya pabalik. Tapos kanina, nung namulot ako ng mga mangga, nagulat ako kasi nakita ko na lang siyang nakatayo malapit sa akin. Kaya dahil sa gulat ko, napatakbo ko papasok ng bakod. Naiwan ko tuloy yung iba ko pang mga napulot na mangga. Sagot naman ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagsimula na itong maglakad-lakad at tumingin-tingin sa mga kagamitan sa buong bahay. Samantalang silang 2 naman ng kanyang lolo ay nagkukumustahan. Dahil halos 1 taon na rin nung huli siyang makadalaw sa bahay na ito. Kamusta naman ang mga magulang mo sa syudad, Emer? Wala na ba silang balak na dalawin ako dito? Abay, ang tagal na nung huli nila akong binuntahan dito ah. Saka na lang ba sila magbabalak na pumunta dito kapag patay na ako? Okay naman sila doon, lolo. May trabaho kasi silang 2 kaya hindi sila nakakagala. Isa pa, alam nyo na ang dahilan kung bakit ayaw nilang bumisita rito. Kayo naman kasi, Louie. Bakit ba ayaw nyong iwan ng lugar na to? Gayong pwede naman kayong doon na tumira sa syudad kasama namin. Abay, kung pwede lang sana, apo. Pero hindi ko kayang iwan ng lugar na ito eh.
Kahit ano man ang mangyari, dito unang sumibol ang pag-iibigan namin ng inyong Lola Suping. Marami kami mga alaala sa bahay na ito. Maging ang ama ninyong dalawa ay dito na pinanganak. Saka nandito ang puntod ng inyong lola. Ang gusto ko kasi, kapag ako naman ang mawawala ay doon ninyo ko ilibing sa tabi niya. Lo, huwag ka nga magsalita ng ganyan eh. Matagal ka pa namin makakasama. At patungkol naman dun kay nanay at tatay, pagpasensyaan nyo na lang sila, Lo. Alam nyo naman ang totoo kung bakit ayaw na nilang bumalik sa lugar na to eh. Bakit kuya? Ano bang meron sa lugar na ito? Ang ganda kaya dito. Mas gugustuhin ko pa nga na dito na lang tumira kasama ka, Lo. Kaysa dun sa syudad na maingay at mapolusyon. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo, Bunso. Kung hindi lang sana ako kinausap ni tatay at nanay na isama kita dito para naman makilala mo si Lolo Deo eh, talagang hindi kita isasama dito. Lolo, si kuya. Ang sama-sama. Ay, tigilan mo na nga yung kapatid mo, Emer. O siya, matutulog na tayo. Bukas naman, ha? Ano yun, Lo? Bakit may kumalabog sa bubungan? Baka po may nahulog. Agad silang nagkatinginan nang marinig ang kalabog na yon mula sa bubungan ng kanilang bahay. Mabilis siyang kumilos nang marinig na para bang merong naglalakad sa kanilang bubungan na yari sa lumang yero. Agad siyang lumapit sa kapatid niya at mabilis itong pinatayo. Pumasok ka na sa loob ng kwarto, Bunso. Bilisan mo. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi pa ako nakakapasok, ha? Naintindihan mo ba ako? Teka lang, kuya. Anong meron? Saka bakit may naglalakad dyan sa bubungan? Huwag mo sabihin na may aswang dito, kuya. Aba, hindi pwedeng hindi ako lalaban, kuya. Ano ba yung kalukuhan pinagsasabi mo, Eberlyn? Pumasok ka na sa loob ng kwarto, Bunso. Bilisan mo na. Sumunod ka na lang sa sinasabi ng kapatid mo, Apo. Sige na, pumasok ka na sa loob ng kwarto. Akmang magsasalita pa sana ang kapatid niya nang makarinig sila ng kalabog na para bang may lumundag mula sa kanilang bubungan pababa sa kanilang bakuran. Kaya agad niyang hinila ang kapatid papasok ng kanilang silid. Agad niyang isinara ang pinto dahil akmang lalabas pa sana ito. Marami ho akong bawang at asin na dalalo. Mukhang hindi na nila lulubayan ng kapatid ko eh. Natatakot ako na baka makuha nila si Eberlyn. Hindi nila makukuha sa atin ang kapatid mo, Emer. Yan ang panghahawakan mo. Talagang hindi, Lo. Sandali, kukunin ko lang ang mga asin at bawang sa bag ko. O sige, Apo, lalabas na ako. Ako muna ang haharap sa kanila. Mag-iingat ka, Lo. Susunod ako agad. Hindi na sumagot ang Lolo Deo niya. Basta mabilis itong naglakad papalapit sa malaking pintuan. Habang siya naman ay mabilis na binuksan ang kanyang bag na nakalimutan niyang ipasok sa kanilang silid kanina. Mabilis niyang dinikdik ang bawang nang may makita siyang matigas na bagay. Agad niya itong hinalo sa asin at mabilis na tumakbo papalabas ng bahay. Pagkalabas niya sa mismong pintuan ay bahagya pa siyang natigilan nang makita ang isang nakakatakot na nilalang habang nakatayo sa hindi kalayuan ng kanyang lolo. Agad naman siyang lumapit sa kanyang lolo at tumabi rito. Umalis ka na rito sa pamamahay ko, Suling! Kahit ano pang gawin mo pagpupumilit ay hindi mo makukuha mula sa akin ang mga apo ko! Sarili mo lang ang niloloko mo, Deo. Kahit ano pang gawin mong pagpupumilit na hindi ko sila makukuha mula sa'yo, ay hindi ka magtatagumpay. Nagkakamali ka. Gagawin ko na ang lahat ngayon para makuha ko mula sa'yo ang mga apo ko. Nahihibang ka na. Bakit ba ayaw mo na lang kaming pakawalan? Pwede ka naman maghanap ng ibang mga taong pwede mong mapasahan ang mutya mo eh. Kaya tigilan mo na kami. At wag na wag mong gagalawin ng kapatid ko kung ayaw mo ako mismo ang pumatay sa'yo. He! Nararamdaman ko ang malakas na puwersang bumabalot sa pagkatao ng kapatid mo. Kaya siya na ang napili ko para sa susunod na tagapangalaga ng mga angka natin. Kaya hindi niyo ako mapipigilan sa gusto ko. Yun ay kung magagawa mo. Subukan mo lang na gawin ang binabalak mo sa kapatid ko. Kahit kadugo pa kita, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tama na, Suling! Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo at mapatay kita! Sumusobra ka na! Bakit ba ayaw mo na lang kaming tigilan?
Umalis ka na lang sa lugar na ito at magpakalayo-layo na lang! Aalis lang ako sa lugar na ito kapag naisakatuparan ko na ang nais ko, Deo. Yan ang pakatandaan mo. Simula pa lang ito. Kaya humanda ka na dahil simula sa oras na ito ay hindi ko na kayo titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang isa sa mga apo mo. Kung tutuusin, ako naman talaga ang may karapatan sa kanila at hindi ikaw. Tama na ang matagal na panahong inangkin mo sila na para bang ikaw ang totoong naghirap. Pinagbigyan na kita sa mahabang panahon, kaya panahon na upang kunin ko kung ano man ang akin. Pagkatapos sabihin niyo ng matanda ay mabilis itong nag-anyong aswang. Humaba ang mga kuko at pangil nito. Umitim ang balat at biglang tinubuan ng mga maiitim na balahibo ang mukha. Pagkatapos ay mabilis itong lumundag papalayo sa kanilang bakuran. Laking pasasalamat na lang nila dahil may buwan. Kahit hindi naman ito kalakihan, nakakatulong pa rin ito para makita nila ang totoong itsura ng matanda. Mukhang kinakailangan ko na magawa ang matagal ko ng gusto, Lolo Deo. Kaya pakiusap, tulungan mo akong buhayin ang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa buntot na pagi na yon, Lolo. Natatakot ako na baka makuha niya sa atin ang kapatid ko. Kung tutusin, wala naman talaga tayong kalaban-laban sa kanila eh. Marami sila, Lolo Deo. Samantalang dalawa lang tayo. Dehado pa rin tayo kung tutuusin. Biyernes bukas, Apo. Kaya bukas na natin pag-usapan ang patungkol dyan. Kahit ako nga'y ginawa ko na lahat para buhayin ng halos ilang dekada ng natutulog na kapangyarihan dyan sa buntot ng pagi na yan. Pero talagang hindi gumagana ang mga orasyon na ginagawa ko, Apo. Kaya wala tayong kasiguraduhan kung mabubuhay mo ba ang kapangyarihan ng buntot pagi ni Tatay. Baka nga may iba pang paraan, Lolo Deo. Hindi maaaring wala tayong panlaban. Natitiyak kong darating ang mga araw na sasalakayin tayo ng matandang yun dito at ang mga kampon niya. Ay, tara na, Apo. Bukas na natin itong pag-usapan. Baka na paano na ang kapatid mo ngayon doon sa loob. Gabi na, matutulog na tayo. Sige, Polo. Maikling sagot niya pagkatapos ay agad na sumunod sa matanda papasok ng bahay. Mabilis naman niyang binuksan ang kanilang silid. Napahinga na lang siya ng maluwag nang makitang nakatulog na sa banig si Everlyn. Inayos niya na lang ang kumot nito bago tumabi sa pagtulog ng kanyang kapatid. At hindi kalaunan ay nakatulog na rin siya. Kinabukasan ay tanghali na siya nang magising. Pagtingin niya sa kanyang katabi ay wala na doon si Everlyn kaya mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Doon lang siya nakahinga ng maluwag nang marinig ang boses nitong nakikipagkwentuhan sa kanilang Lolo Deo. Oh, tinanghali ka na ng gising, Kuya Emer. Nasa kusina ang pagkain mo. Magmumug ka muna dahil umaabot dito yung hininga mo. Hindi nakaaya-aya. Mamaya ka lang sa akin, bunso. Hindi kita pasasamahin maligo ng batis. Manigas ka. May batis dito, Kuya? Nagbibiro lang naman ako eh. Ang pogi-pogi mo kaya, saka ang bango ng hininga mo. Amoy patay, amoy halimuyak ng bulaklak na nalanta. Aray ko naman, Kuya! Bakit ka nang babatok? Akala mo ba makakasama ka sa akin dito sa susunod na bata ka? Ang dami mong alam sa buhay. Lolo, si Kuya kinutusan ako. Saka kahit naman hindi mo ako isama dito, okay lang. Walang problema dahil kabisado ko na ang daan. Saka wag mo nga akong tawagin bata. Dalaga na ako, Kuya. 15 na ako. Wala akong pakialam, Everlyn. Kaya umayos ka dyan kung ayaw mo ngayon din mismo. Babalik na tayo sa syudad. Ito naman si Kuya, di na mabiro. O siya. Magsitigil na nga kayong dalawa dyan. Kumain ka na doon, Emer. Dahil tayong tatlo ang pupunta sa batis ngayon dahil maglalaba din ako. Titignan ko rin ang mga tanim ko doon, mga mais. Baka pwede nang anihin ang makabenta na tayo. Oh, narinig mo si Lolo, Kuya? Kumain ka na doon. Panira ka ng usapan eh. Alis na, Kuya. Siya nga pala, Lolo. Totoo ba na makapangyarihan ang buntot pagi na yun? Pwede ko po bang makita, Lo? Malay natin, ako pala ang matagal na hinihintay nun at ako ang makakapagpagising sa matagal nang natutulog nitong kapangyarihan. Agad na kumunot ang noo niya nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, kaya napabaling siya sa mga ito. Hindi niya alam na sinabi na pala ng kanyang Lolo Deo ang tungkol sa buntot pagi na yon.
Ang bagay na siyang dahilan kung bakit halos taon-taon nagpupunta siya sa lugar na ito. Napapailing na lang siya at agad na nagpunta sa kusina. Hindi niya na pinansin pa ang usapan ng mga ito dahil alam naman din niya na malabong mangyari na ang kapatid niya ang magpapagising sa kapangyarihan ng buntot pagi na minana pa ng kanyang lolo Deo mula sa ama nito. Nagmumugmuna siya bago nagsimulang kumain dahil marami pa silang dapat puntahan ngayong araw. Isa na doon ay ang balak nilang pagligo sa may batis na nasa ibabang bahagi ng lupaing pagmamay-ari lang din ng kanyang lolo. Pagkatapos niyang kumain ay nagpahinga pa siya saglit. Pagkatapos ay nagkayayaan na silang magtungo sa batis dahil medyo tirik na ang araw kaya sobrang init. Malayo bang eskwelahan dito, Lolo? Parang gusto ko na kasi na dito na lang ako tumira sa bahay mo. Mas gusto ko pa rito kaysa dun sa syudad. Papayag ka ba na dumito na ako, Lo? Magtigil ka nga dyan, bunso. Hindi pwede na dito ka mag-aral. Delikado para sa yung lugar na to. Saka ang layo na eskwelahan dito. Nasa kabilang sityo pa. Tama nga, Kuya Emer mo, Apo. Hindi ka pwede manatili dito na matagal dahil may mga bagay na mahirap maintindihan. Lahat naman po ng bagay dito sa mundo ay mahirap maintindihan. Pero Lolo, alam mo bang na naginip ako kagabi? Parang totoo eh. Nakakatakot nga lang ang itsura ng matandang lalaki. Teka, nanaginip ka, Apo? Ano naman ang panaginip na yon, ha? At sino naman ang matandang lalaki sinasabi mo? May sinabi ba siya sa iyo, Apo? Opo, Lo. Ang sabi niya sa akin, bakit ngayon lang daw ako? Matagal niya na raw akong hinihintay. Hindi ko nga humaintindihan yun, Lo eh. Sino kaya yun? Dahil sa sinabi ng kanyang kapatid, ay mabilis na nagkatinginan silang dalawa ng kanyang lolo. Alam niya na kahit ito ay naguguluhan din. Saglit kasi silang huminto dahil sa sinabi ni Everlyn. Agad nilang naibaling ang kanilang paningin nang magsalita ito ulit. Saka Lolo, yung matandang lalaki po parang kamukha mo eh. Nung una nga akala ko ikaw yun. Agad na silang natahimik at nagsimula ng maglakad ulit. Kahit siya ay naguguluhan din sa mga pangyayari. Napapailing na lang at mabilis na naglakad kasunod ng kapatid niya. Makalipas ang 2 araw ay doon niya lang nakita ang kapatid niyang napagod ng husto. Sinulit kasi talaga nito ang bawat mga oras na maglibot-libot sa lupain ng kanyang lolo Deo. Hindi naman ito gaanong kalakihan dahil 2 ektarya lang naman yun. Pero maraming mga tanim. Isa na roon ang mga prutas at mais na siyang pinagkukuhanan ng pang-araw-araw na gastusin ng kanyang lolo Deo. Tama na nga yan, mga apo. Kakain na tayo! Bakit ba kayo nag-aagahan ng mangga, ha? Abay, wala pa kayong agahan, ha? Ngayon lang ito, Lolo Deo. Sayang din naman kasi kung hindi namin kakainin. Malapit na pong maubos ang mga bunga, oh. Sayang naman kung ang lupa lang ang makikinabang. Kaya sasagarin na namin ni Kuya. Ay, nako! Sasakitan tiyan nyo riyan. Kaya tigilan nyo na muna yan. Nakahanda na ang pagkain, eh. Huwag nyo nang paghintayin ng grasya. Oo na, Polo. Tara na, bunso. Babalikan na lang natin yung mamaya. Mamayang hapon ulit natin kakainin ng mga natira. O sige, Kuya. Teka, ikaw na naman, Lola. Ang aga-aga mo namang bumisita. Agad siyang napalingon sa likurang bahagi nila nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid habang nakatingin sa kanilang likuran. Mabilis niyang hinila ang kanyang kapatid papalapit sa kanya. Masama niyang tinitigan ng matanda na ngayoy nakangisi habang nakatingin ng diretso sa kapatid niya. Oo, dahil nandito ako para kunin ka sa kanila, Apo. Tumigil ka na sa kahibangan mo, Aling Suling. Huwag mong hintayin na masaktan kita. Teka, anong tinawag mo sa akin, Lola? Apo? At kailan niyo pa ho ako naging apo? Hanggang ngayon pala hindi pa rin nila sinasabi ang totoong pagkatao mo, Apo. At ikaw naman, Emer, bakit ka ba ganyan sa akin? Dapat sa akin ka kumakampi imbis dyan sa lolo mong hilaw. Tumahimik ka! Hindi kita kaano-ano kaya umalis ka na dito. At wag na wag mong iinsultuin si Lolo Deo dahil hindi kita mapapatawad na matanda ka. He!
Talagang tuluyan ng nilaso ng matandang yon ang isipan ninyo. Ikaw, Apo, alam kong ikaw si Everlyn. Ako ang totoo ninyong lola dahil anak ko ang inyong ina. Teka, totoo ba yung sinasabi mo, Lola? Pero bakit hindi ko yun alam? Kuya Emer, totoo po ba? Bakit wala kayo nabanggit sa akin na buhay pa pala ang lola natin? Punyeta ka talaga, Suling! Huwag ka maniniwala sa sinasabi ng matandang yan, Everlyn! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, babae ka! Huwag mong isali sa kabaliwan mo, mga apo ko! Binabalaan na kita na huwag mo na kaming guluhin pa! Pero heto ka't palagi pa rin bumabalik-balik! Kaya oras na rin siguro para tapusin na natin ang labang ito! Agad na naagaw ang atensyon ni Emer sa bitbit na buntot pagi ng kanyang lolo Deo. Kaya mabilis niyang hinatak ang kapatid papalapit sa matandang lalaki. Tinatakot mo ba ako, Deo? Kilala mo ko. Hindi ako basta-bastang masisindak dyan sa buntot pagi mo. Dahil alam naman natin na wala yang silbi, hindi ba? Huwag mong mamalitin ang kakayahan ko, Suling! Huwag mo ako susubukan! Teka, Lolo, ano po yung nasa dulo ng buntot pagi na dala mo? Parang itim na batong makintab. Paano po nangyaring nakadikit yan dyan sa dulo ng buntot? Ang ganda naman po. Pwede ko po bang hawakan? Ha? Teka, sigurado ka ba, Everlyn, Apo? Opo, Lolo. Siguradong sigurado po. Akin na, Lo. Nakita niya na inabot ng kanyang lolo Deo ang bitbit nitong buntot ng pagi na may makintab na batong nakapatong sa pinakadulo ng buntot. Nang mahawakan na ito ni Everlyn ay nagulat sila dahil bigla na lang nitong nabitawan ang bitbit na buntot pagi na para bang nakuryente. Oh, bakit? Ano nangyari sa iyo, Apo? Bakit parang bigla ka nasaktan na mahawakan mo ang buntot pagi? Anong nararamdaman mo? Lo, para ako nakuryente. Para po kasi may boltaheng biglang pumasok sa katawan ko. Ang sakit po. Ano? Totoo ba yan, Apo? Diyos ko, Emer. Siya yata ang itinakda ng mahiwagang buntot pagi na ito. Hawakan mo nga uli, Apo. Pero natatakot ako, Lolo. Baka makuryente na naman ako. Susubukan mo lang naman, Apo eh. May gusto lang akong alamin. Tama si Lolo Deo, bunso. Subukan mo uling hawakan ng buntot pagi na yan. May kakaibang kapangyarihan niya na matagal nang natutulog. Baka ikaw ang nagustuhan at hindi ako, maging si Lolo Deo. Mga baliw kayo! Anong kapangyarihan ang pinagsasasabi ninyo sa walang kwentang bagay na yan? Everlyn, halika, sumama ka sa akin, Apo. Ako ang totoo mong lola at hindi ang matandang yan. Tumigil ka na! Kahit ano pang gawin mo ay hindi mo makukuha sa akin ang kapatid ko. Mapapatay mo muna ako, Aling Suling! Kung ganon, kung hindi ko kayo makukuha sa magandang paraan, kukunin ko na lang ang isa sa inyo ng sapilitan. Pagkatapos sabihin niyo ng matandang babae, ay nagulat na lang sila dahil sa bigla nitong pagbabagong anyo. Kaya agad siyang napaatras at mabilis na hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Ilang beses na akong nakikiusap sa inyo, pero patuloy niyo pa rin akong tinatanggihan. Wala rin kayong pinagkaiba ng nanay ninyong suwail. Mas pinili pa ang ibang tao kaysa sa akin na nanay niya. Iniwan niya na lang ako na parang hindi ako ang nagluwal at nagpalaki sa kanya. Kaya ka iniwan ang anak mo eh, dahil dyan sa kaibangan mo, Suling! Malakas na sigaw ng kanilang lolo sa matandang babae na nooy naging isang mabangis na aswang. Ang kulubot nitong mukha ay mas lalong kumulubot pa. Tinubuan din ito ng mahahaba at maiitim na balahibo. Agad itong dumapa sa lupa ng patiwarik. Pagkatapos ay sa isang iglap lang ay mabilis itong lumundag papunta sa kanila. Pero bago pa yon, kapwa sila nagulat nang biglang salubungin ng kanyang kapatid ang matandang aswang ng isang malakas na paghampas sa bitbit nitong buntot pagi. Kitang-kita nila kung paano tumilapon sa hindi kalayuan ang matandang aswang. Wow! Kita niyo yon, Kuya? Lolo? Ang astig naman pala nito. Totoo nga may kapangyarihan ng mahiwagang buntot pagi na to ah.
Pero paano naman po yun nangyari? Napakalakas ng kapangyarihan ng mahiwagang buntot pagi na yan, Apo. Tama nga si tatay sa kanya sinabi. Darating ang panahon na mabubuhay ang matagal na nitong natutulog na kapangyarihan kapag nahawakan na ito ng taong siyang bagong tagapangalaga ng mahiwagang buntot pagi. Pero agad din silang napatigil nang marinig ang nakakikilabot na pag-angil ng matandang si Suling. Mas nakakatakot na ang itsura nito habang nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Kaya bigla siyang kinabahan. Nagtatayuan ang mga mahahaba nitong mga buhok. Mabilis niyang hinila si Everlyn para sana ipasok na sa loob ng bahay. Pero huli na dahil napakabilis kumilos ng matandang aswang. Dahil sa isang iglap lang ay bigla itong sumulpot sa kanilang harapan at akmang hahablutin na ang kapatid niya. Nang magulat sila dahil isang malakas na suntok ang pinakawala ng kanilang lolo Deo. Dahilan upang mapaatras ang matandang aswang. Punong-puno na ako sa iyo, Suling! Panahon na rin siguro upang ako mismo ang puputol niya sungay mo! Yun ay kung mapuputol mo. Ibigay mo na sa akin ang apo ko! Emer! Ibigay mo na sa akin si Everlyn! Ayoko nga sumama sa'yo. Ang pangit-pangit mo. Saka huwag mo kong tawaging apo dahil hindi naman kita lola. Ako ang totoo mong lola. Maniwala ka sa akin kaya sumama ka na sa akin, apo. Dahil kung hindi, papatayin ko ang lolo Deo at kuya Emer mo. Subukan mo lang saktan ng kuya at lolo ko. Sisiguraduhin kong ako mismo ang papatay sa'yo. Biglang natigilan si Emer dahil sa narinig mula sa kanyang kapatid. Sobrang seryoso ng boses nito na noon niya lang narinig. Maging ang kanilang lolo Deo ay bahagyaring natigilan. Pero mas nagulat pa sila nang biglang umangil ng nakakikilabot ang matandang babae. At mabilis na sinugod silang tatlo. Sisiguruhin kong pagsisisihan ninyo ang araw na ito! Malakas na sigaw ni Suling. Naghahanda na sana siya para lumaban nang magulat na lang sila dahil sa ginawa ni Everlyn. Bigla kasi nitong sinuntok ng malakas ang matandang aswang. Kitang-kita nila kung paano ito nasaktan dahil napasapo ito sa kanyang tiyan. Umangil ito at akmang susugod pa ulit sa kanila. Pero mabilis na hinampas ng kanyang kapatid ang matanda ng bitbit nitong latigo. Kitang-kita nila kung paano umatungal ng napakalakas ang matanda dahil sa natatamo nitong hindi pangkaraniwang sugat. Tila ba isa itong matulis na bagay na siyang humihiwa sa natatamaang parte ng katawan nito. Pero hindi lang yon ang kanilang ikinagulat. Natuod pa sila ng kanyang lolo Deo nang makita na bigla na lamang humaba ang buntot pagi na bitbit ng kanyang kapatid nang hampasin nito ang matandang si Suling. Para bang naging goma ito na pumipilantik. Kitang-kita nila kung paano nahiwa ang likurang bahagi ng matandang babae nang matamaan ito. Tama na! Ang sakit! Ang hapde! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa akin! Yan ang napapala mo dahil sa kademonyan mo, Suling! Umalis ka na sa bahay ko! Dahil baka sa susunod ay mapatay ka na ng apo ko! Pagkasabi nun sa kanyang lolo ay mabilis itong lumundag papalayo sa kanilang bahay. Kaya mabilis niyang nilapitan ang kanyang kapatid. Kumusta ang pakiramdam mo, bunso? Kakaiba, kuya. Nakakamangha ang lakas nitong buntot pagi. Pakiramdam ko ang gaan ng katawan ko na para ba akong lumulutang sa ere. Saka ang galing, lolo. Kuya, nakita niyo yun? Biglang humaba ang buntot pagi. Ang lakas niya. Para siyang isang matulis na bagay. Kitang-kita namin na po. Ipinagmamalaki kita. Napakahusay mo. Ikaw nga ang matagal nang hinihintay ng lolo mo sa tuhod. Kaya ka pala niya binisita sa panaginip mo dahil pala ito dito. Tama ka, Lo. Pero doon na tayo sa loob ng bahay mag-usap. Dahil baka bigla po tayong balikan ng matandang yun. O siya, sige. Pumasok na tayo sa loob ng bahay dahil gutom na rin ako. Mamaya na natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Opo, Lolo Deo. Bigla pong humapdi ang tiyan ko eh. Parang gusto ko na rin kumain.
Paano ba naman hindi hahapdi ang tiyan mo manggang kinain mo sa umaga imbis na agahan? O siya, tara na! Pumasok na tayo! Pagkapasok nila sa loob ng bahay, ay agad din nilang isinara ang lahat ng mga bintana at pinto. Kailangan nilang manigurado, lalo pat napakatuso ng matandang aswang. Habang kumakain sila ay nag-uusap pa sila ng kung ano-anong mga bagay. Pagkatapos naman nilang kumain ay nagpahinga pa muna sila saglit sa kanilang maliit na sala. Lolo, pwede na po ba ninyong sabihin sa akin ang totoo? Sino po ba yung matandang yun? Siya po ba talaga ang lola namin? Ay, patawarin mo ko, Apo, kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Totoo ang sinabi ni Suling. Siya ang tunay niyong lola dahil siya ang nanay ng inyong nanay Hilda. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na kayo, Apo. Lolo niyo pa rin ako dahil kapatid ko si Suling. Kapatid mo po ang pangit na aswang na yun, Lo? Ibig sabihin dahil siya ang totoong lola namin, may lahi rin po kaming aswang? Hindi, Bunso. Dahil ibinigay lang sa kanya ang mutya ng isang matandang babae. At dahil hayok sa kapangyarihang itim si Aling Suling, tinanggap niya to. Kaso dahil sa hindi natanggap ni nanay ang ginagawa ni Aling Suling, nagpa siya si nanay na iwan ng matanda dahil na rin sa natatakot siya. Alam mo rin pala ang lahat ng to, kuya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isa din sa dahilan kung bakit kita'y sinama dito, Bunso. Dati ko pang gustong sabihin sa iyong totoo patungkol sa lola nating may lahing aswang. At dahil alam ko matanong ka, kaya napag-isip-isip ko na lang na daling ka dito para ikaw mismo makasaksi. Pero hindi ko naman inaasahan na ikaw palang gusto niyang pasahan ng mutya na meron siya. Pero hindi ako papayag na mangyari yung, Bunso. Magkakamatayan muna kami bago kanyang makuha mula sa akin. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi naman ako sasama sa kanya eh. Ayoko rin na maging aswang kagaya niya. Saka Lo, yung tungkol pala dyan sa buntot page, bakit kakaibang lakas ang nararamdaman ko nang mahawakan ko to? Dahil ikaw ang pinili ng mutya at ng buntot page, Apo. Kaya pala nagpapakita sa si tatay sa panaginip mo. Dahil ikaw pala matagal niya nang hinihintay. Tatay po? Tatay mo yung nagpapakita sa akin sa panaginip ko na nagsasabing matagal niya na akong hinihintay? Oo, Apo. Siya ang totoong nagmamayari ng buntot pagi na yan. Isa yang mahiwaga dahil may malakas na kapangyarihan yan na siyang pupuksa sa mga masasamang nilalang na nabubuhay dito sa mundo. Pupuksa? Kung ganun, maaari kong mapuksa ang mga aswang, Lolo. Pero hindi ko po siya pwedeng patayin dahil siya pa rin ang lola ko. Hindi mo naman kailangan patayin si Suling, Apo. Ang kailangan lang natin gawin ay makuha ang mutya na nasa loob ng katawan niya. Pero paano naman yun makukuha, Lo? Ilang dekada nang nasa katawan ni Aling Suling ang mutya na yun. Maaring ikamatay yun ng matandang yun kapag pinilit nating makuha. Agad na natahimik ang dalawa dahil sa sinabi ni Emer. Walang kasiguraduhan kung makukuha pa ba nila ang mutya sa loob ng katawan ng matanda. May posibilidad na hindi na ito makukuha pa, maliban na lang kung gugustuhin ng matanda na alisin sa katawan nito at ipasa sa iba. Kailangan natin maghanda dahil may kutob akong sasalakayin tayo ng babaeng yun dito. Maraming nahawaan ng babaeng yun sa lugar na ito kaya huwag kayong magpakampante. Kahit nasugatan yun, pwede naman niyang gamutin ang kanyang sarili. Anong gagawin natin, Lo? Kung totoo na ako ang napili na bagong tagapagmana ng buntot pagi na ito, ibig sabihin may magagawa ako. Hindi ka pwede magpadalos-dalos, Bunso. Bata ka pa at walang alam sa pakikipaglaban. Mapapahama ka lang at ayoko mangyari yun. Sinabi nang hindi na ako bata, kuya eh. Dalaga na ako at marami akong alam pagdating sa pakikipaglaban. At saan mo naman natutunan ng makipaglaban, Aber? Sa pelikula, syempre. Aray naman, kuya. Bakit ka na naman ang babatok dyan? Umayos ka nga, Bunso. Wala tayo sa palabas kaya umayos ka, ha? Nasa totoong mundo tayo na posibleng makakalaban ang mga totoong aswang. Maayos naman ako, kuya. Saka alam ko ang mga galawan pagdating sa pakikipaglaban.
Baka nakakalimutan mo na minsan na ako sumali sa mga martial arts sa eskwelahan sa syudad. Kahit papano, may alam ako sa pakikipaglaban. Totoo ba yun, Apo? Nako, ipinagmamalaki kita. Ang galing mo naman pala eh. Napangiwi naman si Emer dahil sa nakikitang kahambugan ng kanyang kapatid. Ngumisi-ngisi pa ito habang sumusulyap sa kanya dahil nga sa ipinagmamalaki siya ng kanyang lolo Deo. Lo, bakit kaya ako ang pinili ng tatay mo na maging bagong tagapangalaga ng mutya at buntot pagi na to? Wala naman akong alam tungkol sa mga ganitong bagay, Lolo eh. Bakit hindi ikaw o di kaya si Kuya? Hindi ko masasagot ang tanong na yan, Apo. Ang mahalaga ay ikaw ang pinili ng mutya na yan. Alam niyo bang isang manunugis ng aswang ang lolo ninyo sa tuhod dati? Talagang hindi ko lang naman ang pagiging manunugis niya eh. Dahil takot ako sa mga panahong yon. Lalo na kung aswang ang pag-uusapan. Aaminin niyang namangha siya sa kanyang nalaman na isa palang manunugis ang kanyang lolo sa tuhod. Pagkatapos nilang mag-usap ay kaagad na silang pumasok sa isang silid. Sa silid ng kanilang lolo Deo. Nakita niya ang pagkamangha sa mukha ng kanyang kapatid nang makita niya ang mga maliliit na libreto ng kanilang lolo na naglalaman ng iba't ibang klaseng mga dasal na Latin. Ang astig mo naman pala, Lolo. Pwede ba ako magpaturo sa iyo ng mga dasal, Lolo Deo? Gusto ko pong matuto. Huwag kayong mag-alala dahil ituturo ko sa inyo lahat ng alam ko. Sa ngayon ang ituturo ko sa inyo ay isang uri ng proteksyon. Dahil alam kong babalik si Suling sa anumang dahilan para kunin kanila sa akin, Everlyn. Hindi ako papayag na mangyari yon. Kaya kinakailangan natin maghanda. Huwag kang mag-alala, Lo. Wala naman akong balak na sumama sa kanya kahit siya pa ang lola ko kung gagawin niya lang pala akong aswang. Isasama ka namin sa syudad pagbalik namin ni Bunsolo. Dahil alam kong namimiss ka na rin nila nanay at tatay eh. Natatakot lang talaga sila na pumunta dito dahil ayaw na nilang maulit pa ang nangyari dati. Bakit? Ano bang nangyari dati, Kuya Emer? Gusto ring hawaan ni Aling Suling si Nanay Bunso. At dahil ayaw pumayag ni Nanay, gusto niya sana kaming patayin ni Tatay. Ipinagbubuntis ka pa noon ni Nanay eh. Kaya dito kami tumakbo kay Lolo Deo para manghingi ng tulong. Hanggang sa mailuwal ka nga. Tama ang kuya mo, Apo. Kaya alam kong hindi na naman titigil ang babaeng yun hanggat hindi kanya nakukuha. Kaya ihanda nyo na sarili nyo sa gaganapin natin pagsasanay at pagbigkas ng mga buhay na salita. Kaagad silang naghanda at sa buong araw nilang pagsasanay ay talaga namang mayroon din silang natutunan. Nang sumapit naman ang gabi ay nagsihanda na sila sa maaaring pagsalakay ng mga aswang. Pero mag-uumaga na ay walang mga aswang na sumugod sa kanilang bahay. Hanggang sa sumapit na ang umaga. Sa sala na sila nakatulog lahat dahil sa paghahanda sa kung ano man ang maaaring mangyari. Umaga na pala. Nakatulog na ako sa paghihintay na sumalakay sa atin ng mga aswang. Pero bakit wala naman, Kuya, Lolo? Kahit ako nga hindi ko alam, Bunso. Iba ang kutob ko sa pangyayaring ito, mga apo. Alam ko may masamang nangyayari na hindi pa natin alam. Ano naman po ang ibig niyong sabihin? Yan ang hindi natin alam. Pero sige na, bumangon na kayo dyan para makapaghanda na tayo ng ating umagahan. Gusto niyo ba na maligo muna tayo bago kumain, ha? Maligo muna tayo, Lo. Di pa naman ako gutom eh. Ikaw, Bunso, baka gusto mo magkape muna. Dinamay mo pa ako, Kuya. Hindi naman ako umiinom ng kape eh. Ikaw tong adik sa kape. Nakakatuwa talaga kayong dalawang panoorin. Kahit madalas kayong magkapikunan eh, talaga namang mababakas pa rin sa mukha ninyo ang pagmamahal sa isa't isa. Mahal ko naman talaga ang makulit na batang ito, Lolo. Kahit madalas ako nitong iniinis, ayoko pa rin na may masamang mangyari sa kanya. Magkakamataya muna kami kung sino man ang may gustong manakit sa kapatid ko. Pagkatapos niyang sabihin yon ay bahagya niyang inakbayan ng kanyang kapatid at marahang sinakal gamit ang braso niya. Tawang-tawa naman ang kanilang Lolo Deo habang nakamasid sa kanila.
lalong-lalo na sa kapatid niyang nagpupumiglas dahil gustong makawala sa pangiinis niya. Naligo nga muna sila sa may batis. Isang oras din silang namalagi doon dahil nilaban pa nila ang kanilang ilang pares na maruruming damit. Habang naliligo ay iniisip din ni Everlyn ang kakaibang kapangyarihan na lumukob sa mahiwagang buntot pagi. Hindi niya kasi inaasahan na ganun pala yun kalakas. Ang saya dito, kuya, no? Siguro kung wala mga aswang dito, talagang dito na ako mag-aaral sa susunod na pasukan para may kasama si Lolo. Kahit ako'y gustong-gusto kong lugar na ito, Bunso. Pero wala talaga tayong magagawa dahil hindi lang naman tayo nakatira dito sa mundo. Katulad ng mga tao may buhay rin ang mga aswang. Yun nga lang, nabubuhay sila sa pagiging isang masamang nilalang dahil nambibiktima sila ng mga tao at ginagawang pagkain. Hindi lang mga aswang, mga apo. Meron din namang iba dyan na hindi lang natin nakikita pero nakakasalamuha natin. Talagang napakahiwaga lang ng ating mundo. Hindi na sila nagkomento pa sa sinabi ng kanilang lolo. Mabilis naman nilang tinapos ang kanilang paliligo at paglalaba. Pagkatapos ay naisipan nilang umuwi na. Medyo nakahinga ng maluwag si Emer dahil hindi na muling nagpapakita pa ang matanda sa kanila para ipagpumilit na kunin ang kapatid niya. Pagkatapos nilang kumain ay doon agad sila dumiretso sa silid ng kanilang lolo Deo para patuloy na hasain ang kanilang sarili sa mga orasyon. Mayroon naman siyang konting kaalaman dahil nga sa tinuruan siya ng kanyang lolo sa mga nakalipas na taon na kanyang pabalik-balik. Pero mga simpleng dasal lang yun pangtaboy sa mga masasamang espiritu sa kanilang paligid kung may manggagambala man. Matulog na muna tayo, kuya. Nakakaramdam na ako ng pagkaantok kakapuyat natin sa tuwing sumasapit ang gabi. Matulog ka muna doon, Bunso. Tatapusin ko lang itong mga hugasin natin. Kahit ako nga naantok na rin Kayo, Lo, matutulog na ho ba kayo? Hindi ako maaaring matulog, mga apo. Dahil mas mabuti na yung may nakabantay para sigurado tayong walang masamang mangyayari. O sige, Lolo Deo, papasok na po ako sa silid. Antok na po ako Matulog ka na, Bunso. Susunod ako mamaya pagkatapos nito. Tumango na lang ang kapatid niya sa kanyang sinabi. Kaya mabilis niyang tinapos ang kanyang paghuhugas dahil kahit siya ay nakaramdam na rin ng matinding pagkaantok. Pagkatapos nga ng kanyang ginagawa, ay mabilis siyang pumanik sa silid at tumabi sa pagkakahiga ng kanyang kapatid na mahimbing nang natutulog. Pero ilang sandali pa lang siyang nakakatulog ay agad din siyang nagising dahil sa malakas na sigaw ni Everlyn. Kuya, gising! Nawawala po si Lolo Deo! Teka, anong nawawala bang pinagsasasabi mo, Bunso? Baka nandyan lang si Lolo sa paligid. O di kaya nasa maisan, kaya relax ka lang. Antok pa ako kaya matutulog muna ako. Hindi, kuya. May nararamdaman akong kakaiba. Masama rin ang kutob ko lalo na nang may makita ko mga dugo sa labas ng ating bakuran. Hindi kaya kinuha ng matandang aswang si Lolo? Teka, totoo ba yan sinasabi mo, Bunso? Kung ganun, nasa panganib si Lolo. Kailangan natin siya mahanap, Everlyn. Hanapin na natin siya ngayon, kuya. Kailangan na natin kumilos bago pa mahuli ang lahat. Magbabayad talaga ang matandang aswang na yun kapag may nangyaring masama kay Lolo. Mabilis silang kumilos. At dahil na rin sa may natutunan na silang mga buhay na salita, ay agad nilang isinuot ang mga kwintas ng kanilang Lolo Deo at dinasalan ito. Pagkatapos ay kumuha sila ng kanilang maaaring gawing panlaban, mga sandata. Namangha pa si Emer nang makita niya mula sa kwarto ng kanyang lolo ang isang sandata. Isa itong pana na may iilang mga palaso. Agad niya itong kinuha at isinukbit sa kanyang likuran. Nagdala rin siya ng mga asin at bawang na dinikdik na. Dahil yun naman talaga ang pangunahing pangontra sa mga aswang. Habang ang kapatid naman niya ay ang sandata nitong mahiwagang buntot pagi. Kabisado mo ba ang mga lugar dito, Kuya Emer?
Baka mahirapan tayong hanapin si Lolo dahil hindi natin alam kung saan nila dinala. Oo, alam ko, Bunso. Isang lugar lang ang alam kong pagdadala nila kay Lolo. Sigurado akong doon nila dinala si Lolo sa lumang bahay nila na ilang dekada nang naabandona. San ba yan, Kuya? Tara na, kailangan na nating mahanap si Lolo. Ayos na ba yung mga sandata at panlaban mo sa kanila? Ayos na ang lahat, Bunso. Kaya tara na, bago pa magdilim. Kailangan pa natin maglakad ng mga 1 oras dahil medyo malayo mula dito ang abandonadong bahay na yun. Sa tingin mo ba, Kuya, marami nang nayanggaw ang matandang yun? Siguradong marami tayong makakalaban ngayon kung sakali. Hindi na sumagot pa si Everlyn sa sinabi niya. Kaya nagsimula na silang maglakad para hanapin ang kanilang nawawalang si Lolo Deo. Habang nasa daan pa lang sila, nararamdaman na kaagad niya ang kakaibang bumabalot sa buong paligid na para bang may nakasunod sa bawat mga galaw niya. Agad niyang kinapa sa kanyang leeg ang nakuha niyang kwintas kanina sa mga gamit ng kanyang Lolo Deo. Isang kwintas na kulay itim na patatsulok na may malaking mata sa gitna. Isang pangkalahatang proteksyon para sa mga masasamang elemento maging sa mga aswang. Isa itong Tres Pico Dignum at ang nagmamay-ari pa nun ay ang kanilang lolong matagal ng yumao. Kasama ito sa mahiwagang buntot pagi na may tangan ng mutya ng kidlat. Nararamdaman ko sila sa paligid, Kuya. Mukhang planado nga ang lahat. Sinadya nilang kunin si Lolo Deo para tayo mismo ang pumunta sa kanila. Hindi talaga titigil ang matandang yun hanggat wala siyang nakukuha sa atin, Bunso. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay mag-ingat. Tuso ang mga aswang. Hindi pa natin alam kung ano pa ang kaya nilang gawin. Basta ang alam ko, malalakas silang lahat. Kahit na kailan hindi ako sasama sa matandang yun, Kuya. Mamamatay muna ako. Hindi yan mangyayari, Bunso. Lalo pa ngayon na may kakayahan na tayong labanan sila. Lalo na ikaw na nasa iyo na ang mahiwagang buntot pagi na yan. Hindi na ulit sila nag-imikan at ipinagpatuloy na lang ang kanilang paglalakad. Hanggang sa pagkarating nila sa mga kabahayan ay tahimik na ang buong lugar na para bang takot lumabas ang mga ito. Dahil nag-aagawan pa nga lang ang liwanag at dilim, wala nang mga taong pagala-gala sa paligid. Nang malampasan na nila ang mga kabahayan, ay ang mga naglalakihang mga punong kahoy naman ang bumungad sa kanila. Kaya kinakailangan pa nilang suungin yon dahil nasa gitna ng gubat ang abandonadong bahay na pagmamay-ari pa ng kanilang lolo sa tuhod. Pagtapak pa lang nila sa bukana ng gubat ay mayroon agad silang naaninag na iilang bulto ng tao na nakatayo malapit sa kinaroroonan nila na para bang hinihintay talaga ang pagdating nila. Mga aswang sila. Alam ko, Kuya, dahil biglang uminit ang buong katawan ko. Naramdaman ko rin ang babala mula sa agimat na tangan ko. Lalabanan natin sila. Alam kong matatalo natin dahil 4 lang sila. Kuya, tingnan mo! Mukhang ibang uri sila ng aswang! Dahil sa sigaw ni Everlyn, ay agad na napabaling ang paningin niya sa 4 na lalaking nakatayo mula sa kanilang unahan. Pero laking gulat niya dahil sa isang iglap lang ay biglang nagpalit anyo ang mga ito bilang malalaking aso na walang balahibo. Pulang-pula ang mga katawan ng mga ito na para bang nilitsyon. Kumikintab din ang katawan ng mga malalaking aso. Pero hindi yun ang dahilan kaya siya nagulat, kundi dahil sa biglang paghati ng mga ulo nito at naging 2, habang ang dila naman ng mga ito ay biglang humaba at sabay na lumundag papunta sa gawin nila. Mag-iingat ka, Kuya! Ikaw din, Bunso. Tatapusin natin ang mga animal na ito ngayon din mismo. Ingatan mo na huwag kanilang masugatan, Kuya. Mukhang laso ng kanilang mga laway. May posibilidad din na mayanggaw ka kapag nalawayan ka ng mga yan. Agad niyang nilagyan ng palaso ang pana at itinutok sa isang malaking aso. Dinig na dinig nila ang nakakikilabot na angil ng mga ito. Pagkatapos ay mabilis na lumundag papunta sa gawin nila. Kaya kaagad niyang binitawan ang palaso
Kitang-kita niya kung paano bumaon sa katawan ng aswang ang palasong yun. Pero mas nagulat siya sa naging resulta dahil biglang sumabog ang katawan ng malaking aso. Kaya gutay-gutay ang katawan ng mga ito. Agad siyang kumuha ng panibagong palaso at itinutok muli sa isa pa. Pero nagulat na lang siya dahil nakita niya na nakabulagta na ang dalawang malalaking aso habang nahahati ang katawan ng mga ito. Kitang-kita niya kung paano humaba ang bitbit na buntot page ni Everlyn, para yung goma sa paningin niya. Agad siyang namangha dahil isang hampas lang ang ibinigay nito sa malaking aso ay nahati na ang katawan ng aswang. Ang lakas ng mutyang ito, kuya. Pero mas namangha ako nang makita ko sumabog ang katawan ng malaking aso. Nang tamaan yon ng dalamong pana. Ang astig, kuya. Mukhang umepekto nga ang ginawa nating ritual kanina. Kahit ako nagulat din, Bunso. Hindi ko inaasahan. Bakit kaya hindi ito ginagamit ni Lolo Deo gayong malaki palang pakinabang nito? Yan ang hindi natin alam, kuya. Pero tara na. Madilim na ang paligid. Tiyak na mas lalong lalakas ang mga aswang dahil kabilugan ng buwan ngayon. Tama ka. Mukhang kabilugan nga ng buwan ngayon, Bunso. Kaya tayo na. Malapit na tayo. Nasa bandang unahan na ang lumang bahay. Ikaw na ang bahala kay Lolo Deo mamaya, kuya. Itakas mo siya habang nakikipaglaban ako sa mga nilalang. Huwag kang mag-alala dahil kaya ko naman protektahan ang sarili ko. Ano ka ba, Bunso? Sabay tayong aalis sa lugar na to. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Nakangising sabi ni Emer sa kapatid na kung makapagsalita akala niya naman ito ang mas matanda. Ilang sandali pa silang naglakad. Naaninagdan nila ang isang malaking bahay sa kanilang unahan. May nakasinding lampara doon at mga kandilang nakapalibot sa buong lugar. Agad silang tumakbo papalapit doon. Nasa malayo pa lang sila pero naaaninag na nila ang mga aswang na nakatayo habang naghihintay sa kanila. Pero mas natuon ang atensyon nila sa isang malaking puno na nasa bakuran, kung saan nakikita nila na nakagapos doon ang kanilang Lolo Deo habang duguan at wala ng malay. Akmang tatakbuhin na sana nila ang distansya na namamagitan sa kanilang Lolo Deo, pero hindi natuloy dahil biglang humarang ang maraming malalaking aso sa kanila. Biglang nilukuban ng matinding takot si Emer nang makita niya ang biglang paglitaw ng matandang aswang mula sa tabi ng kanilang Lolo Deo at mabilis nitong tinutukan ng matulis na bagay ang leeg nito at mabangis na lumingon sa kanila. Kanina ko pa kayo hinihintay, mga apo. Nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Baliw ka na nga! Bitiwan mo si Lolo Deo kung ayaw mo magkamatayan tayong lahat dito! Tinatakot mo ba ako? Mga hangal! Ano bang ipinagmamalaki ninyo? Yung mga agimat kuno ninyong dala na wala namang kwenta? Sumama na kayo sa akin kapalit ng kalayaan ng lolo ninyo! Hindi pa kami baliw ni kuya para maniwala dyan sa mga kabaliwan mo. Wala ka talagang puso! Wala ka sinasanto! Pati si lolo na wala namang ginagawa sa'yo, dinadamay mo pa! Huwag nang maraming satsat. Sasama ba kayo sa akin para gawing bagong pinuno ng mga kauri ko o hindi? Hindi kami sasama sa'yo, Aling Suling. Kaya ibigay mo na sa amin si Lolo para makauwi na kami. Bakit ba ayaw mo na lang kaming lubayan? Kung ikaw ang totoo naming lola, bakit mo kami ginaganito? Bakit mas pipiliin mo pang mapasama kami gayong may ibang landas kaming tinatahak? Dahil kayo ang magbabayad sa ginawang pang-iwan sa akin ng inyong ina. Dinamdam ko ang pagtalikod niya sa akin. Sinuway niya ang gusto kong mangyari para sa ikabubuti niya. Nababaliw na nga kayo. Sa bagay, hindi na kami dapat pang magtaka kung bakit mo nagagawa sa akin to. Dahil ang sarili mo ang anak, kaya mong gamitin sa kademonyohan mo, kami pa kaya. Wala na kaming pagpipilian pa ng kapatid ko kung hindi ay ang labanan kayo. Talagang sinusubukan niyo ako. Pwes, magdusa kayo dahil papatayin ko na lang ang walang kwentang matandang ito! Pagkatapos isigaw yon ng matandang aswang, ay bigla itong nagsenya sa mga aswang para sugurin silang magkapatid. Agad silang naging alerto ng sabay-sabay at nagpalit ng anyo ang mga ito. Katulad nga nung 4 nilang nakaengkwentro kanina,
ay nagpalit anyo ang mga ito bilang malalaking aso na makintab ang katawan. At higit pa roon, nahahati ang ulo ng mga ito at humahaba ang mga dila. Agad bumunot ng palaso si Emmer upang ipangbala sa kanyang pana. At katulad nga nung una, bawat nilalang na matamaan niya ng palaso ay pumuputok ang katawan, habang ang kapatid niya namang si Everlyn ay parang hangin sa bilis ang kilos. Kitang-kita niya kung paano hatawin ng kanyang kapatid ang mga aswang. At ang bawat natatamaan ng bitbit niyang buntot pagi na may tangang mutya ng kidlat ay nahahati. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kakayahan ng buntot pagi na yun, dahil may kakayahan itong humaba at pumilantik. Mga animal kayo! Anong ginawa ninyo sa mga alipin ko? Ilang taon ko silang pinaghirapang alagaan, pero sa isang iglap lang, inubos ninyo sila! Papatayin ko kayong mga animal kayo! Kayo naman ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Kung hindi sana kayo mapilit at kung hindi sana ninyo pinakialaman si Lolo. Mga hangal kayo! Sa tingin nyo ba makakalabas pa kayo ng buhay dito sa gubat na ito? Hindi na! Dahil ako mismo ang papatay sa inyong tatlo at uunahin ko na ang matandang ito! Pagkatapos yung isigaw ng matanda ay nagulat na lang sila dahil bigla nitong ibinaon ang matutulis nitong mga kuko sa katawan ng kanilang Lolo Deo na wala pa ring malay. Pakiramdam ni Emmer ay bigla siyang nabingi dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi! Lolo! Ang malakas na sigaw ni Everlyn ang nagpapukaw sa pagkatulala niya. Kasunod nun, nakita na lang niya itong parang kidlat na biglang sumulpot sa harapan ng matandang aswang. Hinampas ng malakas ni Everlyn si Suling gamit ang bitbit nitong buntot pagi. Pero parang hangin din sa bilis ang mga galaw nito at biglang nawala sa harapan ng kapatid niya. Habang siya naman ay mabilis na kumilos para puntahan ang kanyang Lolo Deo na tuluyan ng binawian ng buhay. Sumigaw siya ng malakas habang yakap ito ng mahigpit. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil hindi man lang niya nailigtas ang kanyang lolo sa mga kamay ng kapatid nito. Sisiguraduhin kong ako mismo ang papatay sa'yo ngayong gabi, hayop ka! Mabilis niyang naibaling sa mga ito ang paningin niya. Kahit gabi ay kitang-kita pa rin naman niya ang buong kaganapan dahil sa tulong ng mga gasera na nakapalibot sa buong bahay. Agad siyang napasigaw nang makita niya ang matandang aswang na biglang lumaki ang bunganga na halos umaabot na sa tenga nito. Samahan pa ng mga matutulis na mga ngipin nito. Mabilis itong sumugod sa kapatid niya. Pero laking gulat niya dahil nang iwinasiwas ni Everlyn ang bitbit nitong buntot pagi, ay bigla siyang may nakita doon na para bang isang bultahe ng kidlat na bumabalot sa braso ng kapatid niya pababa sa buntot pagi nito. Napatayo si Emmer nang makitang biglang lumundag si Suling papunta sa gawin ni Everlyn habang nakataas ang braso nito na para bang gusto nitong ibaon ang mga kuko sa sikmura ng kapatid niya. Mag-iingat ka, bunso! Tatapusin ko na ang labanang ito, kuya. Bantayan mo lang si Lolo Deo. Mga hangal kayo! Malakas na sigaw nito at mabilis na sinugod si Everlyn. Pero nagulat siya dahil sa mabilis na ginawang pag-ilag nito sa bawat mga sugod ng matandang aswang. Hanggang sa bigla na lang siyang magulat nang mapasigaw si Suling. Nakita niya kung paano nahulog sa lupa ang kabilang braso nito. Ang kasunod ay ang kabila naman. Hanggang sa isang malakas na paghampas pa ang ginawa ni Everlyn dito at tuluyan ng nahati ang katawan ng ginang. Kasabay nun ay ang biglang pagkidlat at pagkulog ng kalangitan na tila ba dinadamayan sila. Nahulog ang kalahating katawan nito sa lupa na para bang dinaanan ng isang matulis na bagay. Ang kasunod niyang narinig ay ang malakas na pag-iyak ng kanyang kapatid habang papalapit sa kanya. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Kailangan malaman ito ni nanay at tatay, bunso. Wala na si Lolo, kuya. Nabigo ako. Hindi ko man lang siya nasagip. Napakawalang kwenta ko. Ano ka ba?
Huwag kang magsalita ng ganyan, bunso. Kailangan mo muna magpahinga dahil may ilang mga sugat ka. Uuwi tayo ng bahay para matawagan natin si nanay at tatay sa syudad. Pero paano si Lolo, kuya? Hindi natin pwedeng iwan ang katawan niya dito. Hindi man lang tayo nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Babalik naman tayo, bunso, kapag nakarating na ang mga magulang natin dito bukas. Kaya huwag ka na umiyak. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo dahil ginawa naman natin ang lahat eh. Kuya, bala kong ilibing ang buntot pagi. Pwede mo ba akong tulungan? Pati yung ibang mga gamit ni Lolo sa kanyang kwarto ay ililibing na rin natin. Sigurado ka ba sa gusto mo, bunso? Dahil kung ako ang tatanungin, yan din ang gagawin ko. Ayoko na mangyari pa uli ang mga bagay na to. Dahil ang sinabi sa akin ni Lolo dati, kapag daw nagkaroon ka ng kapangyarihan, lapitin ka ng mga masasamang nilalang at elemento. Wala naman tayong paggagamitan yan, kuya eh. Saka tama ka, ayoko na mangyari ulit ang mga bagay na ito. Ayoko nang mawala ng pamilya. At higit sa lahat, kung alam ko lang na ganito pala ang mangyayari, sana pala hindi na ako nagpumilit pa na sumama sa'yo dito. Buhay pa sana si Lolo hanggang ngayon. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo, bunso. Hindi naman natin alam na ganito pala ang mangyayari. Sige na, ilibing natin ang mga naiiwang gamit ni Lolo. Yung mga maliliit na libretong itim at ang buntot pagi na yan. Sige, Kuya Emer. Nailibing nga nila sa pinakaliblib na lugar ang lahat ng mga kagamitan. Kabilang na doon ay ang mga libreto ng kanilang yumaong lolo. Siniguro nila na walang makakahukay sa mga gamit na yon, pero nagulat sila dahil sa mismong oras na nailibing nila ang mahiwagang buntot pagi ay biglang umulan ng malakas na may kasamang malalakas na kulog at kidlat na para bang galit na galit ang langit. Pero isa lang ang ikinagulat nila dahil biglang kumidlat ng malakas. At tumama yon kung saan nila inilibing ang mahiwagang buntot pagi at ang mutya. Ang lakas ng kidlat, kuya. Talagang tumama pa ang malakas na kidlat dun mismo sa hinukay natin. Ano kayang ibig sabihin nito? Teka, bakit parang umalsa ang mga lupa na itinabo natin sa mga nilibing natin? Halika, bunso, tignan natin. Hindi kaya nagalit ang gabay niyang mahiwagang mutya dahil inilibing natin, kuya? Teka, parang nahukay nga ah. Hala, kuya, nabutas. At wala na dito ang buntot pagi. At ang mga libreto naman ni Lolo nasunog lahat. Hindi sila nakapagsalita dahil sa kanilang nasaksihan. Hindi nila sukat akalain na mararanasan nila ang hiwagang yon sa totoong buhay. Pagkatapos ng ilang araw ay magkakasama na ang buong pamilya na umuwi ng syudad na may lungkot sa dibdib dahil sa pagkawala ng matanda. Kung buhay pa sana si Lolo, tiyak na kasama natin siya ngayong lumuwas ng syudad. Hindi ko alam na mararanasan ko ang mga bagay na ito, kuya. Kasalanan ko talaga ang lahat ng ito dahil hindi ko man lang nagawang mailigtas si Lolo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, bunso. Kung nasaan man si Lolo ngayon, sana'y masaya na siya. Alam kong gagabayan niya tayo kahit saan man tayo magpunta. Hindi na nagsalita pa ang kanyang kapatid. Alam niya kasing sinisisi nito ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Mabuti na lang talaga dahil meron silang mga magulang na sobrang maunawain. At mahal na mahal sila. At ang tungkol doon sa nangyaring biglang pagkawala ng mahiwagang buntot pagi ay nananatili na lang yung sikreto sa pagitan nilang dalawa.